Galing daw sa Maynila, Cotabato at Marawi City ang mga iligal na drogang ipinapasok sa Davao City, ayon sa pulisya. At dahil daw sa mahigpit na anti-drug campaign sa Davao, mas mahal ang bentahan ng shabu roon. Makibalita tayo kay Maki Polido. Partner. Alam mo partner, bago yan, gusto ko lang sabihin na nandito ngayon si Davao City Mayor Rodrigo Duterte dito sa may covered court ng Davao City Police Office dahil ito nga yung nagsilbing parang one-stop shop nung mga ebidensya, pati mga suspects na naaresto kung saan dito na rin na nagkaroon ng booking, ng processing, pati drug testing ng mga suspects. Pero dahil nagpunta nga rito sa covered court, itong si Mayor Duterte ay nakahilerang pinaupo na yung mga suspect o yung mga arestadong suspect, nilatag na rin sa table yung mga ebidensyang nakuha dito sa anti-drug raid. Sinermonan din itong si Mayor Duterte yung mga suspect pero ang sabi niya ayaw naman niyang makulong yung mga nanay pero dapat daw magparehab at ituro kung saan nakuha yung mga droga. Alam mo sa speech ni Duterte partner, medyo colorful yung kanyang pagbabanta sa mga drug pusher. Hindi lang natin pwedeng sabihin ngayon on air yung kanyang kung paano niya sinabi itong pagbabanta na ito. Ang pinagyayabang ng mga pulis dito sa Davao ay ito raw yung kauna-unahang anti-drug raid na ganito kalawak yung sakop. Bale, katulad nga nung nabanggit, nung kasamahan nating reporter, 36 search warrants ang ipinatupad ng sabay-sabay sa buong syudad ng Davao, one-time, big-time anti-drug raid. Ika nga, nagtulong-tulong dito ang PIDEA, CIDG, pati Davao City Police. Katunayan lahat nga daw ng police stations kasali dito sa anti-drug raid na isinagawa kaninang madaling araw. Ang tinarget ng mga search warrant ay mga drug den o yung mga lugar kung saan nagbebentahan umano ng illegal na droga at kalimitan doon na rin daw yung drug session. Sa 38 na naaresto, Mark, karamihan ay street-level pushers. Sabi ni Davao City Police Director Senior Superintendent Vic Danao, galing sa Manila, sa Cotabato City, maging sa Marawi, yung mga illegal na droga na ipinapasok sa Davao, wala raw yung mga big-time drug lord na nakabase dito sa Davao. Dahil, ito ay ayon kay Senior Superintendent Danao, alam daw ng mga big-time drug lord na malilintikan sila dito sa Davao. Ang ilang drug lord daw na nasa likod ng pagpasok ng illegal na droga dito sa Davao ay miyembro umano ng 14K drug syndicate. Mahigpit naman daw talaga yung anti-drug operation dito sa Davao kaya't mas mahal daw yung bentahan ng shabu dito kumpara sa ibang lugar. Halimbawa, dito raw Mark, 9,000 pesos kada gramo ng shabu pero sa Manila daw ay nasa 4,000 pesos per gram lang ito. Sabi ni Superintendent Danao, iniimbitahan niya yung mga drug lord na magpunta dito sa Davao at, and I will quote him, I will give them a taste of their own medicine. And to recap, partner, 279 grams ng shabu at 73 grams ng marijuana ang nakumpiska at may mga nakuha ring baril at saka marijuana. Mark? Partner, sa laki ng operasyon na yan at sa dami ng kanilang nadampot, bagamat sabi mo nga, mga small fish lang naman yan, nagbigay ba yan ng malaking lead para mahuli yung mga drug lords mismo? Kasi syempre ang interest natin dyan, yung mawala talaga yung sindikato kung ang mahuhuli nila yung malalaking isda. Okay. Kung pagbabasihan natin yung paliwanag sa atin ng mga opisyal dito mula sa PIDEA, pati na sa CIDG at sa Davao Police Station, yung hinahanap kasi natin, di ba, usually is the source. Kasi karamihan nga ng nakuha nila rito or naaresto nila rito ay street-level pushers. So medyo tama ka, yung pagkakasabi mo ay small fry. Pero yun lang daw kasi ang talagang meron dito sa Davao City. Sabi nga nila malilintikan daw kasi yung mga big time kung dito daw sila nakabase. Well, at least yun nga, sabi ko nga sa'yo, di ba? Kaya nga pinagyayabang daw nila yan. Talagang mga small time lang daw yung makukuha o makikita mo dito sa Davao dahil nakabase nga daw yung mga big time na drug lords sa ibang lugar. Ngayon, dahil nga alam mo naman, drugs and the lure of money, sabi nga nitong si Mayor Duterte, meron at meron na magpupuslit sa loob ng kanilang syudad. Kaya nga ito nga, di ba, yung katulad nung sinabi ko, sabi nga nitong si Senior Superintendent Danao, sana magpunta nga talaga sila dito para daw magawa nila, ma-aresto ba nila? Mark? Oo, kasi
kahit ba wala dyan, hindi nag-ooperate yung malalaking isda, yung mga sindikato, the fact na nandyan din yung droga, di nandyan din yung menace ng droga sa kanilang lungsod. Hindi ba, Maki? Sorry, Mark. Pakiulit naman yung tanong mo. Di bale, maraming salamat sa iyo, Maki, at mag-iingat kayo dyan sa Davao.